Gusto mo ba malaman kung bakit hindi nagcha-charge ang battery ng laptop mo? Halika, matuto tayo. Itong laptop na to ay hindi siya nagcha-charge kahit bago yung battery. So, tingnan natin. Buhayin natin. Makikita natin dito kung ano yung error na nilalabas niya sa screen at kung bakit hindi siya nag-charge. So, tingnan natin ngayon. Buhay ang laptop sa charger. Nagbo-booting up yung laptop. Hintayin natin. Pause mo muna. Okay, so tingnan po natin ngayon kung ano nakikita nating battery indicator sa ating laptop. Okay, tingnan po natin. Lapit mo. Tingnan po natin ito. Ito. So, makikita ninyo yung error niya, meron siyang 100% full charge, tapos meron siyang 255% available. 255% available plug-in. So, ang ganitong issue ay lagi po nilang pinagkakamalan na yung problem po niyan is yung charging circuit. Pero lagi kong sinasabi sa aking training at siguro ngayon makukonvince na kayo dahil meron tayong proof na kailangan talaga ninyong i-contest yung isang brand yung battery binili nyo. Kasi may mga supplier ay hindi, namimili lang yan ng laptop or by compatibility issue or something like that. So pwede na sabihin, baka may sira yung charging circuit ninyo, or baka may sira yung charger ninyo, o baka sira yung PSID circuit ninyo. So marami silang pwedeng i-reason. Pero pagka ganito, isang proof to na may problem yung battery natin. Okay? So anong kailangan natin gawin para yung battery na bili natin ay ma-recognize ng ating laptop. Although, bago siya, bumili ka ulit ng isa pang battery, kapag same batch lang po yung battery na yon, same pa rin po yung may encounter natin. Pupunta ka sa ibang tindahan, bibili ka ng ibang battery, same lang din po yung may encounter natin. So, lumalabas na halos lahat ng tinry nating battery ay hindi nare-recognize nung laptop natin. So, para makorek yan, kailangan po natin ng isang tools na makakatulong sa atin paano natin i-recognize sa laptop na ito yung ating battery. So, tingnan po natin yung kasunod na video ko kung paano natin siya ginawa. Okay? Paano natin malalaman ngayon kung yung atin pong charging circuit ay working or hindi? Ang problem ay hindi siya nag-charge. Pero question is, battery ba ang sira o yung charging circuit? Halika, matuto tayo. Tingnan po natin ito. Meron po tayong tester. I-check lang po natin yung positive at saka yung negative. Kailangan may makukuha tayong voltage. Okay? Sa ngayon, ang condition natin ay naka-plug. Meron siyang charging lead indicator, nagpa-flashing. Ibig sabihin, may problem siya sa charging. Ngayon, i-check natin ngayon kung pumapasok yung kuryente dito sa ating battery. So, positive, negative, naka-DC tayo. Okay? DC voltage meter. Okay. So, check ko lang positive. Ang black probe natin, negative. Lalagay ko lang dito at ipupoint ko siya dito. Kung mapapansin nyo, wala siyang, ang nakalagay is 200. Ayan o, tingnan nyo to. Ang nakalagay ay 200, dalihan, naglulus. 211 millivolt. Sa isang technician na marunong how charging circuit works, yung voltahe na yon, nag-indicate siya na good yung charging circuit natin. However, hindi nagre-respond yung ating battery. Paano natin ngayon malalaman
na good yung communication signals between battery and SIO chip. Tingnan natin. Para malaman natin na okay yung communication signal ng ating battery at saka SIO chip sa pamamagitan ng may makukuha tayo ditong 3 volts. Kuha na mo rin ito ha. May makukuha tayo ditong 3 volts. Dalawa. Isa. Dalawa. Okay. So yung dalawang pin na nakita natin na mayroong 3 volts, indication siya na working yung kanyang SM bus communication. So, wala tayong problem ngayon dito sa ating charging circuit. Yun po ang ibig sabihin nun. Sa isang mabilis na diagnostic, kapag alam mo how this charging circuit works, malalaman mo na kaagad yung problema. Okay. Gusto ko ngayon i-check kung gumagana yung battery natin. Paano natin malalaman na gumagana yung battery natin? Paanong paraan masasabi natin gumagana yung battery natin? Sa pamamagitan ng isang testing lang. Gusto niyo malalaman kung gumagana yung battery na binili natin sa pamamagitan ng isang testing lang? Halika, matuto tayo. I-plug niyo yung battery sa laptop. Pag na-plug niyo na yung battery sa laptop, ang isang good na battery, sukatin natin siya ng DC. Okay? Ang isang working na battery, may mag-output yan dito ng voltahe. Okay. Nakikita ninyo, kapag makita ninyo na wala siyang voltaheng lumalabas, ang nakikita nyo is millivolt, 100 millivolt. So, hindi po yan yung in-expect nating makitang voltahe. Ngayon, ano dapat ang voltaheng makikita natin sa battery natin para masabi natin siya gumagana? Siya po ay brand new. Okay? Paano? Ang lahat ng battery ay mayroon po siyang tinatawag na nominal voltage. Ang nominal voltage niya, makikita mo yan sa battery. Okay. So, dito makikita natin, mayroon siyang 15.336 volts. Okay. Explain ko sa inyo. Ang battery na working, mayroon siyang tinatawag na nominal voltage. Kapag sinaksak natin dito sa ating laptop, may masusukat tayo na 15.36 volts na voltahe. Pero pag wala tayong masukat na 15.36 volts na voltahe as nominal voltage, ang ibig sabihin, ang ating battery ay sira. Okay? So, tingnan po natin ngayon kung naglalabas siya ng 15.3. Tingnan natin yung ating DC, jack, ating multimeter. I-check natin. Okay, wala po siyang 15 volts na lumalabas. Ang ibig sabihin po niyan na may problem yung ating battery. Okay? So, ibig bang sabihin yung battery natin ay may problem talaga? Paano natin masasabing may problem yung battery? Yung battery natin, although wala siyang nilalabas na voltahe, hindi naman ibig sabihin siya po ay totally na sira. Ang nangyari lang sa kanya, dahil sa tagal ng kanyang shelf life, na na-stock siya ng 3 years, yung pre-charge voltage nito ay nag-deplete into below 6 volts hanggang sa naubos siya, hanggang sa wala na pong voltahe na magsusupply doon sa ating charging chip or sa battery chip or BMS chip. So dahil wala na siyang lumalabas supply na bin doon sa kanyang BMS chip, ibig sabihin po niyan, magkakaroon ng lost communication. Once na sinlagay mo siya, magkakaroon siya ng no communication problem dito sa ating SIO. Okay? So, yun po yung ating tips sa mga technician, mga participants natin sa training, na lagi po ang tanong, bakit hindi nagcha-charge yung battery? Okay?
So, yan po ay questions na gusto nilang magkaroon ng tamang kasagutan. Sa susunod na video ko, papakita ko sa inyo ano ang gagawin natin dito sa battery na to para gumana siya ulit at bumalik siya sa dating functional state. Okay? So, matuto tayo. Sundan nyo po yung aking video. Video number 3. Okay, this method, mga kasama, ay tinatawag po nating battery recovery ito. So, nire-recover natin yung battery niya. So, gagamit tayo ng tinatawag nating NLBA analyzer. Or kung wala po tayo nito, ang gagawin po natin, ibalik na lang natin kay supplier itong battery para mapalitan siya ng bago. Kaya lang problem natin, maka-encounter na tayo ng maraming ganito sa mga supplier. Kasi ito po, hindi po maiwasan na yung shelf life nito higit doon sa 2 years or 3 years na shelf life. Maximum shelf life. Okay, so ngayon ginagawa natin ay china-charge natin siya para mabalik siya sa dating state niya, working state. Okay, so okay, so after po nating i-charge ng ilang minutes, siya po ngayon ay 41% na. So okay na po yung ating laptop.